Magandang araw, mga ka-confess. Ako si Ate J. Alam nyo, sa mundong ibabaw, lahat tayo ay may suot na maskara. Sa ilalim ng sikat ng araw, tayo ay mga huwarang anak, mapagmahal na magulang, at matapat na asawa. Pero kapag lumubog na ang araw at naghari na ang dilim, doon lumalabas ang mga anino. Doon lumalabas ang mga lihim na pilit nating ikinukubli sa mga taong mahahalaga sa atin. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi lang basta tsismis o katuwaan. Ito ay isang paglalakbay sa magulong mundo ng pag-ibig, pagkakamali, at ang manipis na linya sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Mga ka-confess, bago natin simulan ang wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Janice. 32 taong gulang na ako, isang housewife, at masasabi kong nasa akin na ang lahat ng pangarap ng isang babae. Mayroon akong asawang masipag, si Edwin. Si Edwin ay isang accountant sa isang malaking kumpanya. Tahimik siya, responsable, at hinding-hindi mo kakikitaan ng bisyo. Tuwing alas 5 ng umaga, naririnig ko na ang kalansing ng sandok sa kusina. Iyan si Edwin. Nagluluto ng almusal bago siya pumasok. Gigisingin niya ako ng may banayad na halik sa noo. Janice, gising na. Nakahanda na ang kape mo. Malambing niyang sasabihin. Titingnan ko siya at mapapangiti ako. Sino ba naman ang hindi sasaya sa ganoong klaseng asawa? Mayroon din kaming 2 anak na sina Nikki at Sam. Ang buhay namin ay parang isang picture-perfect family na nakikita mo sa mga commercial ng gatas. Malinis ang bahay, maayos ang mga damit, at laging may tawanan sa hapagkainan. Pero Ate J, aaminin ko sa'yo, sa loob ng 10 taon naming pagsasama ni Edwin, unti-unting namamatay ang apoy. Ang bawat halik niya ay tila nakasanayan na lang. Ang bawat gabi namin ay nagiging mekanikal. Alam mo yung pakiramdam na mahal mo ang tao, pero hindi mo na maramdaman yung kuryente? Yung spark na dati ay nagpapanatili sa akin na gising sa gabi? Dito nagsimula ang lahat. Dahil sa sobrang tahimik ng buhay ko sa umaga, humanap ako ng ingay sa ibang paraan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Edwin sa tabi ko, hindi ako dalawin ng antok. Binuksan ko ang aking cellphone at nag-download ng isang trending na social app. Isang lugar kung saan pwedeng makipag-chat sa mga estranghero nang hindi inilalantad ang totoong pagkatao. Isang laro lang dapat ito. Ate J, pamatay oras lang. Hanggang sa nakilala ko si Rocco. Si Rocco ay kabaligtaran ni Edwin. Kung si Edwin ay formal at maingat sa salita, si Rocco ay bastos sa paraang nakakaakit. Siya ay mapangahas, direkta, at tila alam ang bawat kiliti ng utak ko. Sa chat, hindi ako si Janice na mabuting asawa. Doon, ako si Juvia, isang babaeng malaya, palaban, at gutom sa atensyon. Bakit gising ka pa, Juvia? Hindi ba sapat ang yakap ng asawa mo para patulugin ka? Mensahe ni Rocco isang hating gabi. Napalunok ako. Tumingin ako kay Edwin na mahimbing ang tulog at bahagyang humihilik. Nakaramdam ako ng konting kaba, pero mas matimbang ang excitement. Masyadong boring ang gabi, Rocco. Masyadong tahimik. Gusto ko ng ingay. Reply ko. Doon nagsimula ang aming gabi-gabing ritual. Kapag ang buong mundo ay tulog na, doon kami nagsisimulang mabuhay. Ang mga chat na nagsimula sa simpleng kumustahan ay nauwi sa palitan ng mga malalaswang biro hanggang sa naging seryosong pagnanasa.
Ang hindi ko alam, Ate J, hindi lang pala ako ang may itinatago. Dahil isang hapon, habang naglalaba ako, naiwan ni Edwin ang kanyang lumang cellphone. Ang cellphone na akala ko ay sira na at matagal nang hindi ginagamit. Habang nagcha-charge ito, biglang umilaw ang screen. May pumasok na notification mula sa isang dating app. At ang pangalang lumabas sa screen ay hindi Edwin. Ang pangalang nakalagay ay Peter. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang lumang cellphone ni Edwin. Ang Peter na nakikita ko sa screen ay may profile picture ng isang lalaking nakatalik. Pero kitang-kita ang pamilyar na hubog ng balikat ng asawa ko. Binuksan ko ang message request. Halos tumigil ang tibok ng puso ko sa mga nabasa ko. Hindi lang pala ako ang naghahanap ng kulay sa dilim. Si Edwin, ang accountant kong asawa na halos hindi makabasag pinggan sa harap ng mga anak namin, ay may ibang mundo rin pala. Sa app na yon, si Peter ay isang adventurous seeker. Ang mga chat niya sa iba't ibang babae ay puno ng mga salitang hindi ko akalaing lalabas sa bibig niya. Mga hiling para sa stranger encounters at mga pantasyang kailanman ay hindi niya hiningi sa akin sa loob ng aming kwarto. Gusto ko yung walang pressure, yung hindi ako kilala bilang tatay o asawa. Gusto ko lang maging lalaki. Base sa isa sa mga huling chat niya, sa isang babaeng ang username ay Lucy. Napaatras ako at napaupo sa gilid ng kama. Isang malaking kabalintunaan. Ate J, narito ako. Si Janice na nagpapanggap bilang Juvia para kay Rocco, habang ang asawa ko namang si Edwin ay nagpapanggap bilang Peter para sa kung sino-sinong babae. Pareho kaming nalulunod sa loob ng isang bahay na puno ng katahimikan, kaya pareho kaming sumisid sa kailaliman ng internet para makahinga. Imbis na magalit, nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. At doon pumasok ang isang mapaanganib na ideya. Bumalik ako sa app ko gamit ang account kong Juvia. Nag-search ako. Hinanap ko ang profile ni Peter. Hindi ako nahirapan dahil alam ko ang mga keyword na hilig ni Edwin. Nang makita ko ang profile niya, lalong bumilis ang kabog ng dibdib ko. Pinindot ko ang message. Hi Peter, mukhang malalim ang iniisip mo sa profile bio mo. Baka kailangan mo ng makakausap na hindi magtatanong ng totoong pangalan? Lumipas ang 5 minuto. 3:00 na ng hapon, alam kong nasa opisina siya at malamang ay nagbe-break. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya na hawak ko pa rin. Kasabay ng pag-vibrate ng sarili kong phone sa kabilang kamay, nag-reply siya. Eksakto ang dating mo, Juvia. Nakakasakalang routine sa trabaho. Sino ka ba? At bakit parang alam mo ang kailangan ko? Napangiti ako ng mapait. Kung alam mo lang, Edwin, ako ang asawa mo. Ako ang babaeng ipinagluluto mo ng almusal kaninang umaga. Pero sa sandaling ito, ako si Juvia. Ang babaeng hindi mo kilala pero mukhang mas gusto mong kausap. Sinakyan ko ang laro. Gabi-gabi, habang magkatabi kami sa kama, magkaiba ang aming ginagawa. Pero iisang screen ang tinititigan namin. Magtatama ang aming mga balikat. Pero ang mga daliri namin ay abala sa pagtitipan ng mga mensahe para sa isa't isa sa loob ng app. Siya, kachat ang asawa niya nang hindi niya alam. Ako, kachat ang asawa ko habang nagpapanggap na ibang tao. Isang gabi, habang madilim ang kwarto, nagchat si Edwin. Peter. Juvia, pagod na ako sa pagtatago. Gusto kitang makita. Ayoko na ng chat lang. Pakiramdam ko, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin sa mundong ito. Napatitig ako sa kanya. Natutulog ba siya? Hindi. Kita ko ang refleksyon ng liwanag ng screen sa kanyang salamin. Huminga ako ng malalim at nag-reply. Paano kung madisappoint ka? Paano kung hindi ako ang inaasahan mo? Sumagot siya agad. Hindi mahalaga ang mukha, Juvia. Ang mahalaga ay ang koneksyon. Bukas, 8:00 ng gabi. Sa isang hotel sa Manila, magkita tayo. Kinabahan ako. Ito na yon. Ang sandaling magtatagpo ang dalawang mundong binuo namin sa kasinungalingan. Pero bago ako makasagot, may pumasok na isa pang message. Hindi mula kay Peter, kundi mula kay Rocco. Ang unang lalaking naging takbuhan ko sa chat.
Juvia, nasaan ka? Bakit hindi ka na nagpaparamdam? Akala ko ba ako lang? Huwag mong sabihing nakahanap ka na ng bagong paglilibangan. Nabitawan ko ang cellphone. Sa isang gabi, kailangan kong mamili. Haharapin ko ba ang asawa ko sa isang hotel para sa isang laro ng pagpapanggap? O itutuloy ko ang pakikipagtagpo kay Rocco na unti-unti na ring nagiging agresibo? Kinabukasan, naging matabang ang bawat kilos namin sa bahay. Si Edwin, hindi makatingin sa mga mata ko. Panay ang ayos niya ng kurbata, tila may pinaghahanda ang malaki. Ako naman, ilang beses nag-rehearsal sa harap ng salamin. Nagsuot ako ng pulang damit na kailanman ay hindi ko isinuot sa harap niya. Nag-makeup ako ng makapal para hindi agad makilala sa dilim. May lilate ako ng uwi, Janice. May kailangang tapusin na audit sa opisina. Sabi ni Edwin habang paalis. Ako rin, Edwin. May reunion kami ng mga high school friends ko. Baka madaling araw na ako makauwi. Sagot ko naman. Naghalikan kami sa pisngi. Isang halik na walang lasa. Isang halik ng dalawang taong magaling umarte. Pagdating ng 8:00, naroon ako sa lobby ng hotel. Nakasuot ako ng malaking shades at sombrero. Mula sa malayo, nakita ko si Edwin. Nakasuot siya ng mamahaling pabango. May dalang bulaklak, mga bulaklak na hindi niya naibigay sa akin sa loob ng 5 taon. Naglakad siya patungo sa table kung nasaan ako. Bawat hakbang niya ay tila kulog sa pandinig ko. Nang makalapit siya, tumayo ako. Tinanggal ko ang aking shades. Nanlaki ang mga mata ni Edwin. Nabitawan niya ang hawak na buke. Janice, nauutal niyang sabi. Pero bago pa ako makasagot, isang baritono at pamilyar na boses ang narinig namin mula sa likuran. So, ikaw pala si Juvia? Lumingon kami pareho. Nanigas ang buong katawan ko nang makita ko ang lalaking nakatayo doon. Hindi ko inaasahan ang mukhang bumungad sa amin. Ang lalaking nakatayo sa harap namin na nagpakilalang si Rocco ay walang iba kundi ang mismong kumpare ni Edwin at ang ninong ng aming panganay na anak, si Peter. Nagkatinginan kaming tatlo. Sa gitna ng lobby ng hotel, ang mga maskarang isinuot namin sa loob ng maraming taon ay sabay-sabay na nagdurog-durog. Ang katahimikan sa lobby ng hotel ay tila isang sumpa na bumibigti sa aming tatlo. Si Edwin na nakatitig sa akin na parang nakakita ng multo. Si Peter na kaibigan ng pamilya pero ngayon ay nakatayo bilang ang mapusok na si Rocco. At ako, si Janice na nahuli sa sarili kong bitag. Edwin, pare, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Peter. Hawak niya ang kanyang cellphone at kitang-kita sa screen ang huli kong message para kay Rocco. Hindi nakasagot si Edwin. Tumingin siya sa akin, mula sa aking pulang damit hanggang sa makapal kong makeup. At pagkatapos ay tumingin siya sa mga bulaklak na nalaglag sa sahig. Ang sakit, ang galit at ang kahihiyan ay sabay-sabay na rumihistro sa kanyang mukha. Ikaw si Juvia? Mahinang tanong ni Edwin sa akin. Ang boses niya ay basag. Ang asawa ko. Ang kachat ko gabi-gabi na akala ko ay nakakaintindi sa akin ay ang asawa ko rin pala. Tumawa ako ng mapait, isang tawang puno ng luha. Bakit ka nagulat, Edwin? O dapat ba kitang tawaging Peter? Dahil habang hinahanap ko ang excitement kay Rocco, ikaw naman pala ay naghahanap ng stranger encounters sa mga app mo. Magkasama tayo sa bahay, magkatabi tayo sa kama, pero mas pinili nating maging totoo sa mga taong hindi natin kakilala kaysa sa isa't isa. Hinarap ko si Peter, ang kumpare namin. At ikaw, kumpare, si Rocco, ang dami mong sinabing matatamis na salita. Akala ko ba ako lang? Pero gaya ni Edwin, naghahanap ka lang din pala ng laro. Nagkagulo ang usapan. Doon sa lobby, lumabas ang lahat ng baho. Nalaman kong matagal na palang ginagawa ni Edwin ang paghahanap ng babae online dahil pakiramdam niya ay naging yaya na lang ako ng mga anak namin at hindi na isang asawa. Ako naman, inamin ko na kaya ako nag-online ay dahil sa sobrang lamig niya. Pakiramdam ko ay isa na lamang akong dekorasyon sa bahay. Umuwi kami ni Edwin
ng gabing iyon na hindi nag-uusap. Pagdating sa bahay, tiningnan namin ang aming mga anak na mahimbing na natutulog. Doon kami napahagulgol. Ang picture-perfect na pamilyang binuo namin ay isang marupok na rebulto na gawa sa buhangin. Isang malakas na alon lang ng katotohanan, gumuho ang lahat. Nagpasya kaming maghiwalay muna ng silid. Sa sumunod na mga buwan, sinubukan naming mag-therapy. Sinubukan naming ayusin ang aming komunikasyon nang walang screen, nang walang alias, at nang walang pagtatago sa dilim. Pero mahirap ibalik ang tiwala kapag alam mong ang taong katabi mo ay may kakayahang maging ibang tao sa isang pindot lang ng daliri. Natututunan ko na ang gabi ay hindi ginawa para sa mga kasinungalingan, kundi para sa pahinga ng isang tapat na puso. Kung hindi ka magiging totoo sa liwanag, lalamunin ka ng sarili mong dilim. At yan ang kwento ni Janice, isang paalala na ang teknolohiya ay tulay. Pero maaari rin itong maging pader na humahati sa mga pusong dapat ay magkasama. Mga ka-confess, dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa akin sa bawat emosyong ating pinagdaanan. Sana ay may napulot kayong aral sa masalimuot na karanasan ni na Janice at Edwin. Ang pag-ibig ay hindi lang puro tamis. Ito ay nangangailangan ng katapatan, kahit gaano pa kapait ang katotohanan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at mga kwentong tiyak na magpapatibok ng inyong mga puso. Muli, ako si Ate J. Ingat kayo palagi at tandaan, maging totoo sa araw man o sa gabi. Maraming salamat at paalam.